Mga kabuhay labandera, for today's video po ay mag-aadobo po tayo ng sitaw para po sa ulam natin sa pananghalian. Ayan. With ano po yan, with tuyo. Kasi yung isang anak ko hindi masyadong mahilig sa gulay, mas gusto niya tuyo. Kaya gusto niya magprito akong tuyo. Pero yung iba ko namang anak, mahilig po sila sa gulay. At gustong gusto po nila. Nahulog pa po yung isa. Sayang naman. Ayan, pinulot ko po at sa halo po natin. Hugasan naman po natin yan. Gusto po nila yung simple lang na pagka-adobo. Gusto nila lasang tuyo at medyo matamis-tamis. May bagoong po ako dyan, mga kalabandera. Kaya lang, ayaw naman nila ng may bagoong. Yung bagoong naman po na yun ano na po, yung luto na po siya. So, ready to eat na po. Masarap po yun ulamin. Tamang-tama po. Ano ngayon po, mangga. Kaya dito po sa amin maraming mangga. Maubos po talaga yun sa kasasawsaw ng mangga ng anak ko. Matakaw po yun sa mangga at bagoong. Pero sabi ko po, masarap po yan ulamin. Ayan, patapos na po ako maghimay dyan ng sitaw. At igigisa ko na po yan. Medyo ganyan lang po tayo maghimay, mga kalabandera, kasi sanay tayo sa ganun Sa probinsya, ganyan yung lula ko. Ayaw nyo hinihiwain ng kutsilyo. Ayan, ligpit natin yung guma. Kasi yung guma at saka yung ginisa mix, ang lalagyan natin konting ginisa mix, pampalasa. Kasi ang guma, napapakinabangan po yan Marami po ang ano dyan, pakinabang. Ayan, may mantika po ako doon. Pinagprituhan ko din po yun ng itlog at tuyo kaninang almusal. Hindi ko na po yun tinapon. Tinakpan ko po yun, pero tinanggal ko rin po yung takip. Kasi tinignan ko po kung may mantika pa. Ayan, naghiwa po ako dyan ng sibuyas. Sibuyas lang po, kasi wala po akong bawang. Kaya okay na po yung sibuyas. Sibuyas lang ang ipapangisa ko. Hiwa-hiwa lang. Iniipon ko po, mga kalabandera, yung mga pinaghimayan ko po ng gulay, kasi nilalagay ko po yun doon sa halaman ko para po may po sila. Pagka nabulok po yun, na nataba po yung halaman. Ayan, sinindihan ko na po dyan yung kalan. Tapos lalagyan po natin ng konting mantika. Paubos na nga po yung mantika ko dyan. Konti lang, hinati ko lang kasi para mayroon pang magamit mamaya pag magluto ulit. Ayan, unahin po natin yung tuyo. Ayan, ilalapit po natin yung camera. Ayan yung aking hugasan. Diyan po ako nagpapatuyo. Dito kasi, mga kalabandera, nag-upa lang kami dito sa bahay na ito. Hindi po to amin. Magkisa na po tayo ng magprito po pala ng tuyo. Piprito po natin yung tuyo. Masarap po yan, sausaw sa suka. Binigyan po ako ng suka ng kapitbahay ko. Suka ang tubo. Tubo naman siya, gawa sa tubo. Kaya sarap po, may lasa na. Lasang manamis-namis. Sarap nga po sa lumpia lumpiang gulay. Pero ngayon, for today's, yung videos natin is adobong sitaw naman. Kaya kahit na walang sasawan, ayos lang. Pinapainit ko pa po yung mantika dyan bago ko ilagay yung tuyo. Ayan, naayos ko muna yung mga kalat doon, malagay ng tubig. Ayun, yan, mainit na. Ayan, makita natin na mainit na yung mantika. Kapag nilagay natin, maingay na yung mantika dyan. Mas kunting balibaliktad lang, may babaliktad rin natin yan. Mabilis lang po yan maluto, mga kalabandera. Kasi ngayon po, kasi mga kalabandera, ngayong week na to, may pasok po sana ako, pero wala po kasi yung amo ko, nandun sa nag out of town na sa Japan. Kaya hindi na lang po ako pumasok.
Sabi po ng amo ko, pasok daw po ako doon. Pwede naman kasi bukas naman yung gate nila, mayroon naman doong tao. Pero yung labahan po nasa kwarto nila po, sabi po niya, kunin ko na lang daw po yung susi kung saan nakalagay. Pero sabi po ng mister ko, huwag na lang daw po ako pumasok kasi wala naman sila. Ilang araw lang naman po yung mga labahan po nila doon, kaya konti lang po yun. Siguro next week na lang po mga kalabandera para andyan na po sila. Sa totoo, sayang naman po talaga yung isang araw, 2 araw. Kasi kahit pa paano po, malaking tulong na po yun sa amin. Lalo na po sa amin, nangungupahan po kami. Medyo ano lang po. Kaya yun po. Okay lang po yun. Para nang sa ganun po, sa susunod na mga araw, makakapasok na rin po ako. At dyan po sa pinagprituhan ko ng tuyo, gigisa ko rin po dyan yung sibuyas na hiniwa ko kanina. Okay na po yan. Hindi naman po yan marumi. Tapos po ilalagay po natin yung sitaw. Ayan. Gigisa-gisa. Hinugasan ko po yan doon sa planggana. Hindi ko na po pinakita. Pero hinugasan ko po yung 2 bisis. Para ayan, mikos-mikos insan na po yan. Mikos-mikos insan. Ayan. Para malagyan din ng matika. Tapos lagyan natin ng konting paminta. Buti may paminta pa ako dyan. Kunti lang para may lasang konting anghang. Tapos hindi na natin lalagyan ng Ajinomoto. Kasi may ginisa mix naman po. Ayan, ginisa mix. Baka naman ginisa mix. Konti lang din po kasi mahirap na po pag maraming ilalagay dyan. Ma-over na po kasi konti lang naman yung ating gulay. Tapos lalagyan na natin ng tuyo para magkaroon na po siya ng lasa. Pero hindi lang po tuyo solid kasi maalat po yun. Kaya lalagyan ko rin po yun ng konting tubig. Konting tubig. Tapos konting tubig. Tapos konting suka din po. Ayan, konting suka. Ayan, baka napansin nyo, hindi po yung sponsor mga kalabandera ng Dato Puti. Mamaya makikita nyo pa po yan. Madagdagan ko pa po yan. Medyo matabang pa po kasi. Ayan, tapos lalagyan po natin ng konting sugar. Yan po ang gusto ng mga anak ko, yung medyo manamis-namis na adobong sitaw. Kahit po wala yan bawang, malasa na po yan. Kasi pag lalabas pa po ako, bibili ng bawang. Init-init po kasi. Kaya ayos na po yan kasi may konting ginisa mix naman. Hirap po ngayon dahil tag-init nga po ngayon. Kaya mahirap labas ng labas. Baka ma-heat stroke tayo. Sa totoo lang, kahit alas 9 pa lang, napakainit na. Ayan, tatakpan po muna natin yan ilang sandali. Maya-maya po, luluto na po yan. Ayan, bubuksan na po natin. Kumukulo na po siya. Titikman po natin yan. Tingnan natin kung tama na po ba yung panimpla niya. Kunting halo-halo para magpantay ang pagkaluto. Konting hubas-hubas lang ng sabaw. Titikman natin kung anong lasa. Medyo ayos na po dyan yung lasa, pero parang kulang sa konti lang, kulang sa tuyo yan. Kaya dadagdagan po natin ng tuyo, konting tuyo at konting suka. Medyo kulang din po sa suka yan. Yan, ayos na po yan. Talagang masarap na po. Kaya gusto kasi ng mga anak ko may konting sabaw. Isasabaw nila yan sa kanin. Kahit ako rin. Parang hindi kasi tayo mabubusog. Ayan. Dato Puti, hindi po yan sponsor ulit po Pero Dato Puti, baka naman. Kahit tuyo lang, ulam na. Pag walang iba. Madalas namin yan mga kalabandera. Pag talagang walang pambili ng ulam, tuyo. Tapos sabi ko sa mga anak ko, kami rin noon Pag walang ulam, kamuti ang kanin, kamuti ang ulam, talbos ang kamuti. Saging ang kanin, pagkain sa puso ng saging ang ulam. Ayan, isang sandali lang, naluto na siya mga kalabandera.
Kaya salin na natin dyan sa malukong. Kasi nagugutom na po tayo. 11:40 na po yung time dyan na tanghali. Darating na din po yung anak kong trabahante. Ayan po yung ating niluto. Ayan. So, sandok na po tayo dyan ng kanin. Prepare na po tayo. Tinatawag ko na po yung mga anak ko dyan. Kumain na sila. Ayan. Bagoong. Masarap po talaga ulamin yan. Ayan, talagang kailang nakaka-high blood din yan pag sobra dahil yun yung anak ko po yan, sumilip. Kasi sabi niya ayaw niya makuha na ng camera. Pero nagsisilpon, may cellphone din siya yung nakalagay sa lamesa. Ayan, sinaing namin yan kaninang almusal, isang saingan lang para medyo tipid sa kurente. Pag saing namin sa umaga, diretso tanghalian na yun. Kaya hindi naman po siya matigas. Sakto, ano lang po. Hindi rin masyadong malamig kay bago-bago pa namang saing. Umaga lang po. Tapos maglalagay na po tayo ng sitaw. Yan. Tsaka sabaw. Sabaw, nagugutom na po talaga ako dyan. Kaya gusto ko na talagang kumain. Tapos tinawag ko yung anak kong babae, nasa labas. Nagmumudjol nga po yun. Dahil wala pong pasok ngayon, Huwebes at Bernis, dahil sa sobrang init po ng panahon, nag-declare po yung governor dito at yung DepEd na wala pong pasok. Ayan, kukuha na po akong bagoong dyan. Parang naparami, pero okay na yun. Kasi yung anak ko kakain naman, tapos yung anak kong lalaki nang hingi din. Kakain naman yung anak kong babae mamaya. Maya na raw siya. Tapos yun namang natira, tatakpan natin kasi kakain pa nga po yung dalawa kong anak dyan na lalaki. Nasa trabaho pa, maya uuwi na po yun. Pupunta po ako sa labas. Ayan, dyan po sa labas. Kasi dyan po talaga kumakain sa labas. Presko po kasi ang hangin dyan. At mayroon din pong clip pan dyan sa may bintana nakasabit. Ayan, unang subo. Ayan. Kasi nagugutom na po talaga ako dyan. Ayan. Kaya nauna na po akong kumain doon sa isa kong anak na babae. Pero maya kakain na rin po. Kumakain po yun ng mangga. Ayan, wala na akong pakialam, basta subo na ako ng subo dyan. Tapos yung anak ko kumakain ng mangga, binibigyan niya ako ng mangga nun, lagyan niya bagoong. Ayos naman, masarap naman po yung mangga. Kaya lang medyo maasim-asim, ayan, sinaluan pa ako ng langaw. May ipa-isa-isang langaw, pero sa panahon yun, wala talagang masyadong langaw dahil yung mga laglag na mangga sa labas na hinog na. Yung may Indian po kasi dito sa harapan namin. Hindi naman po nilalangaw. Medyo kumati yung liig ko. Ayan, ang laki ng subo ko dyan. Kasi nagugutom na po talaga ako. Kaya kain tayo mga kalabandera. Simpleng ulam lang. Ayan, please po, mayroon din po akong page. Please like po and share ng page ko po, Simpleng Buhay. Ay, simpleng buhay lang po tayo. Ibali po simpleng buhay, basta ang mahalaga po malusog po tayo. Yan po pinakamainam po na kayamanan natin. Anhin naman po natin yung marangyang buhay kung may sakit naman po tayo, lalo na kung pang matagalang sakit. Kaya hindi huwaling simple lang ang buhay natin, yung kinakain natin ang mahalaga, nakakakain pa din po tayo. Kung minsan may merienda pa po. Kaya tamang subo lang dyan. Kasi pagkatapos nyan, ay marami na naman yung anak ko sumingit. Hindi niya alam yan na nakabuhay yung video. Sabi niya patayin ko na rin camera. Kasi nahihiya siya. Ako pa sa mga anak ko to, ayan, may tuyo pa siya. Tuyo. Tapos may mangga. Yun nga po yung kinakain ng anak kong mangga. May bagoong. Kasi talaga yun, mahilig sa mga prutas yung anak ko. May mangga. Kunting tingala mo lang dito sa may bakura namin, may mangga na Buti na lang si tatay. Hindi naman yung nagigalit. Kahit nakikita yata silang nanungkit dyan. Kaya mga laglag naman yung iba. Ayan, kumain na rin yung anak ko. Kumain na rin siya.
Sige, tamang kain lang. Medyo kinulang pa yung kanin ko, nanghingi pa ako. Tsaka dinala niya na yung nadubo kong sitaw. Kaya kain na lang din. Ang laki ng subo. Grabe. Pero yung module ng anak ko, ayan, ang kapal. Sa may likuran namin. Kasi module po sila ngayon. Dahil wala pong pasok. Matagal pa po yata itong tag-init natin. Abutin pa po ito yata hanggang May. Talagang pinaghahanda tayo ngayon na mag-ingat tayo sa tag-init dahil aabot ng 40 o 50 degrees yung init. Kaya matindi po talaga yung init ng panahon. Ingat po tayo mga kalabandera, no? Lahat po tayo, dapat po tayong mag-ingat. Uminom po tayo ng maraming tubig, matulog ng sapat, kumain ng tama. Kasi sa mainit ang panahon ngayon, mahirap kumain ng sobrang dami. Kasi yan yung mga heat stroke o atake. Biglain tayo niyan. Lalo na pag may edad-edad na tayo. Ako, napakahirap po talaga. Mararanasan natin yung mga dinanas rin ng mga matatanda na hina-high blood na din. Please like and share po my channel, Buhay Labandera, at may page po, Simpleng Buhay. Pakipollow nyo po yung page ko at pakishare din po ng video. Salamat mga kasimpleng buhay at mga kalabandera. Ay, bumaba na yung anak ko. Nasa loob na ako niyan. Pumasok na ako niyan doon. Tapos na akong kumain. Siya naman ang pumalit.